Pagkatapos noon ay umakyat si Crazy sa kwarto ni Olivia para tingnan ang kalagayan niya, pero nadatnan niya si Olivia na nag-ensayo gamit ang espada kahit dapat ay nagpapahinga siya at si Lil ay nakaupo lang habang ginagawa iyon ni Olivia. Tinanong ni Crazy kung bakit hindi niya ito pinigilan kaso binanggit ni Lil ay ayaw makinig ni Olivia sa kahit ano na sabihin niya, kaya wala siyang magawa at ayaw pang sabihin ni Olivia kung ano ang nangyari sa Shadow Guild, kaya hindi niya matuloy-tuloy ang investigasyon niya. Hinawakan ni Crazy si Olivia at ipinaliwanag na kailangan nitong humiga, pero sagot ni Olivia na ang tunay na problema ay hindi niya magamit ng maayos ang mga paa niya, kaya sinigawan niya si Crazy at sinabing gawin nito ang trabaho niya bilang healer. Sobrang bastos ang dating ni Olivia pero hindi iyon pinatulan nito at sa halip, pinakiusapan niya si Lil na lumabas muna para masisimulan niya ang paggamot sa mga binti ni Olivia at sinimulan ni Crazy ang paggamit ng healing magic kay Olivia, at nagulat ito na hindi ito nagtatanong tungkol sa nangyari. Sa totoo lang ay naiintindihan ni Crazy na ipinagkanulo si Olivia ng taong pinagkatiwalaan niya, at kung ayaw niyang pag-usapan iyon ay hindi pipilitin ito pero ngayon kailangan ni Olivia ng tulong, kaya gusto niyang gawin ang lahat ng kaya niya para makatulong. Pagkarinig noon ay napagtanto ni Olivia na mabait talaga si Crazy at gusto lang siyang tulungan, samantalang siya ay puro pambabastos ang ginawa niya at nakaramdam siya ng matinding hiya kaya't napaluhod siya at humingi ng tawad sa mga inasal niya kanina. Ipinahayag niya na dahil sa sarili niyang kahinaan kaya siya napunta sa sitwasyon na ito at si Crazy pa ang pinaglabasan niya ng galit. Nangako siyang babawi siya at masaya naman siya na nagbago ang isip ni Olivia, pero ayaw niyang masyadong mag-guilty ito. Kaya hinalikan niya si Olivia sa noo at nagulat ito at tinanong kung bakit ginawa iyon ni Crazy. Pero sabi nito na ginagawa iyon ng mama niya noon para mapakalma siya kapag nalulungkot siya, kaya inisip niyang makakatulong din. Nang marinig iyon ay naalala ni Olivia ang sarili niyang ina at napansin ni Crazy na parang malalim ang iniisip niya, pero nang tanungin niya ay umiwas si Olivia at nagtanong kung pwede siyang makahingi ng maiinom, masaya namang tumulong si Crazy at ginawa siya ng tsaa. Pero bago pa man siya makakuha rin para sa sarili niya ay ipinaalam ni Olivia na may isa pa siyang pakiusap. Naalala niyang hindi pa siya kumakain simula kahapon kaya't medyo nagugutom na siya at naiintindihan ni Crazy, kaya nag-alok siyang kumuha ng mga pagkain. Pero pagkalabas pa lang niya ng kwarto ay inabot ni Olivia ang tasa ni Crazy at may ibinuhos siyang kung ano doon, samantala sa bahay naman ay nagkita-kita sina Alec, Yura at Ornes para ikwento nito ang meeting niya kay Lord at ang alok nitong dungeon raid. Narinig na ni Ornes ang tungkol kay Lord noon at sigurado siyang nabigla si Alec sa itsura nito pero ang totoo, mas matanda pa si Lord kaysa sa kanilang lahat kung pinagsama at hindi makapaniwala si Alec kaya ipinaliwanag ni Yura na si Lord ay isang elf, at trip lang talaga nitong magpaka-cute kung umasta kahit mahigit 100 taon na ang edad niya. Tungkol naman sa dungeon raid na binanggit ni Lord medyo interesado si Ornes, kaya tinanong niya si Alec kung may detalye siya at ipinaliwanag ni Alec na sabi ni Lord ay mangyayari ang raid sa ika-72 na palapag ng dungeon, at ang plano ay pasukin at linisin iyon ng mabilis. Inaalok pa nga niya si Alec na sa kanila na ang dungeon core pagkatapos nilang matapos, pero hindi makapaniwala si Alec na handang ibigay ni Lord sa grupo nila ang pagkakataong linisin ang final floor ng dungeon. Gayong ilang buwan nang pinapasok ng Nameless ang dungeon na iyon. Nakita ni Lord na nagdududa si Alec kaya ipinaliwanag niya na may kailangan silang asikasuhin ng buong party niya tungkol sa Shadow Guild, dahil sinaktan ng mga ito ang isa sa mga kasama nila at kailangan nilang gumanti pero habang abala sila roon, hindi nila malilinas ang dungeon kaya umaasa siyang sila Alec at ang party niya ang gagawa nito. Sa tingin ni Yura ay magandang deal iyon para sa kanila, pero biglang sumigaw si Warner at sinasabing sobrang nakakahinala at ibinigay na nga ng Nameless ang karapatang linisin ang dungeon na isa ng bagay, pero plano pa nilang pabagsakin ang Shadow Guild na parang sobra na para maging totoo. Sang-ayon si Alec na mukhang kaduda-duda pero si Yore sa kabilang banda, hindi naniniwalang isang tipo si Lord ng tao na manambang sa kanila at oo, medyo may pagkamakunat siya pero siya ang nagpapatakbo ng party nila kaya't duda siyang gagawa ito ng masama kung balak silang maisahan. Gayunpaman kung tatayo lang sila ay wala silang malalaman, kaya kinuha ni Ornes ang core at sinabi sa iba na kung bastos na babae ang ginagamot ni Crazy kahapon ay galing pala sa Nameless, kaya kung gusto nilang makumpirma ang kwento ni Lord ay itanong nila sa kanya at pumayag naman ang lahat, kaya nagtungo sila sa guild.
Pero bago pa sila makapasok ay biglang tumakbo palabas si Misha. Halatang natataranta at nabangga sila at tinanong nila si Misha kung may problema, at sinabi ni Misha na may masama na nangyari kay Crazy kaya nagmamadali siyang humingi ng tulong. Pumasok ang grupo at nakita nila si Crazy na nakasandal sa pader na halos hindi makatayo, kaya't mabilis silang lumapit para tingnan ang kalagayan niya at sabi ni Crazy, ayos naman daw siya ng kaunti pero nadroga siya kanina at pagbangon niya ay wala na si Olivia. Hindi na kailangan ng matinding talino para malaman na si Olivia ang nag-drug kay Crazy, pero talagang nag-aalala siya dahil iniisip niyang baka bumalik si Olivia sa labyrinth para bumawi. Tinanong ni Ernest kung bakit nila kailangang intindihin kung gustong ipagsapalaran ni Olivia ang buhay niya para sa paghihiganti. Kaya ipinaliwanag ni Crazy na hindi pa lubusang gumagaling ang mga sugat ni Olivia, kaya wala siya sa kondisyon para lumaban at naiintindihan iyon ni Ernest, pero hindi pa rin niya makita kung bakit dapat silang mag-alala. Sa huli ay desisyon pa rin iyon ni Olivia at siya ang pinakamalakas na swordswoman sa kaharian, kaya duda si Ernest na kaya siyang talunin ng Shadow Guild at tama si Ernest na malakas si Olivia, pero naaalala ni Crazy na may binanggit itong tungkol sa isang traidor. Kaya hindi niya iniisip na ang Shadow Guild lang ang kalaban at sigurado siyang may iba pang tao na naghihintay sa dungeon, isang taong sapat na malakas para mailagay sa bingit ng kamatayan ang pinakamalakas na swordswoman ng bansa at hindi papayag si Crazy na pabayaan si Olivia na mamatay, kahit hindi naman niya obligasyon iyon. Sinabi niya na pupunta siya mag-isa kung ayaw ng iba na tumulong pero paglabas niya sa pintuan, napansin niyang sumusunod sa kanya ang iba at sabi nila ay hindi nila kayang pabayaan si Crazy na harapin ang panganib ng dungeon ng mag-isa, kaya kung gustong-gusto niyang iligtas si Olivia ay sasama sila. Sama-sama silang pumunta sa entrada ng labyrinth dungeon kaso hindi masaya si Ernest na kailangan nilang pasukin ang labyrinth. Tinanong siya ni Alec kung bakit kaya't doon ay ipinaliwanag ni Yuri na napakaraming teleportation traps sa dungeon na iyon, kaya sobrang hirap i-navigate. Dagdag ni Marbel ay madalas na nagkakahiwa-hiwalay ang mga grupo doon, kaya kailangan nilang maging extra maingat at mahalagang babala iyon pero nagtataka ang grupo kung bakit naroon si Marbel. Binanggit niya na narinig niyang tumakas si Olivia mula sa guild at bumalik sa dungeon, kaya pumunta siya roon para subukan siyang maabutan bago makapasok, pero huli na siya kaya't nais niyang sumama sa grupo ni Alec. Ipinaliwanag din niya na pinakiusapan siya ni Lord na sumali sa raid bilang kapalit ng kakayahan ni Olivia, dahil isa rin siyang S-rank swordswoman pero ang totoong dahilan kaya pumayag siya ay gusto niyang makita ng malapitan ang kahangahangang magic ni Alec. Pero ayaw iyon ni Yore kaya't itinulak niya palayo si Marbel at sinabi na hindi tulad ng Nameless. Nakabuo na sila ng maayos na team dynamic at ayaw nilang masira iyon at tinanong ni Alex si Ernest kung ano ang ibig sabihin ni Yora, kaya ipinaliwanag ni Ernest na kahit party ang Nameless ang mga miyembro nito ay parang mga solo adventurer pa rin. Si Lord lang ang nakakonvince sa kanila na magsama-sama pero sa totoo lang mas gusto nila ang mag-adventure ng mag-isa, at kapag hindi sila nasa dungeon wala silang pakialam sa isa't isa at si Olivia, halimbawa ay ayaw talaga na may nakikialam sa mga bagay niya. Kaya ayaw niyang tumanggap ng tulong sa kahit kanino at minsan lumalabas siyang bastos, pero alam ni Marbel na mabuti siyang tao sa loob, madalas sumama si Marbel kay Olivia habang nag-ensayo ito at noong una ay sinusubukan siyang paalisan ni Olivia, sinasabing mas gusto niyang mag-isa. Ipinaliwanag din ni Olivia na ang tanging dahilan kung bakit siya sumali sa Nameless ay dahil kailangan niyang magkaroon ng party para makapag-clear ng dungeon. Pero imbes na tumigil ay mas naging determinado si Marbel at dahil wala namang attachment si Olivia sa mga kasama niya sa Nameless, tinanong ni Marbel kung gusto nitong mag-raid ng dungeon ng magkasama at doon ay pumayag naman si Olivia at simula noon naging magkaibigan na sila. Hindi pipilitin ni Marbel ang grupo kung magiging abala siya sa kanila pero sobrang nag-aalala siya kay Olivia, kaya nakiusap siya na gawin nila ang lahat para iligtas ito at bago pumasok ang grupo. Itinapon ni Ernest ang isang wristband kay Alec at sinabing isuot ito dahil iyon ang secret weapon nila para sa dungeon. Hindi alam ni Alec kung ano ang nagagawa ng wristband pero pinagkatiwalaan niya si Ernest at sabay-sabay silang pumasok sa dungeon, pero bago pa sila lumalim ay balak muna ni Crazy gumawa ng sarili niyang teleportation circle, para kung may mahulog man sa teleportation trap mabilis silang makabalik sa spot na ito. Na-impress si Ernest na naisip iyon ni Crazy kaya pinagpag niya ang ulo nito na parang bata,
pero ayaw niya na etrato siyang parang bata lalo na ni Ornes kaya tumigil siya sa ginagawa niya, bigla niyang ni-dropkick si Ornes ng sobrang lakas na lumipad ito palayo. Sa malas ay tumilapon si Ornes diretso sa isang teleportation trap at nang susubukan ni Alec na iligtas si Ornes, natapakan niya rin ang isa pang teleportation trap kaya't pareho silang na-teleport sa kung saan saang parte ng dungeon, at medyo kasalanan iyon ni Crazia. Sa palagay ni Alec ay wala siyang ideya kung nasaan siya pero napapalibutan siya ng dosenang halimaw, kaya kailangan niyang lumaban mag-isa para makalabas at habang dumadagsa ang mga halimaw papunta sa kanya, paulit-ulit siyang nagcast ng Thunderbolt para mapatay ang mga ito bago pa makalapit. Ngunit may isang halimaw na nakalusot mula sa likod niya pero bago pa ito makaatake, tinamaan ito ng mga palaso ni Crazia at doon ay nakahinga ng maluwag si Alec nang makita ito, pero nagtataka siya kung paano siya nahanap agad. Ipinaliwanag ni Crazia na dahil iyon sa wristband na suot niya at ang tawag dito ay Mobius Ring at kapag may suot na magkaparehong pares ang dalawang tao ay hindi sila maaaring magkahiwalay, ibig sabihin ay kahit ilang beses mateleport si Alec automatikong mateleport din si Crazia sa lokasyon niya. Kaya hindi sila basta-basta na magkakahiwalay at may suot ding pares si Yora at Ornes, kaya't dapat kaya nilang pangalagaan ang sarili nila kung saan man sila mapunta pero sa banda ni na Ornes at Yora, mukhang hindi maayos ang sitwasyon nila dahil hinahabol sila ng 12-dosenang halimaw. Kayang harapin ni Ornes ang mga ito mag-isa pero wala namang kakayahang lumaban si Yora, kaya gumawa siya ng Earth Pillar para hindi siya maabot ng mga halimaw, tumalon naman si Ornes pababa para labanan ang mga halimaw. Binigyan din siya ni Yora ng light stamina at speed buff para hindi siya masyadong mapagod sa pakikipaglaban at dahil sa boost na iyon, mabilis na nakalampas si Ornes sa mga mahihinang halimaw at isang iglap lang ay napugutan niya ng ulo ang pinakamalaking halimaw. Nang makita iyon ay nagsitakbo ang mga maliliit na halimaw dala ng takot, medyo nadismaya pa si Ornes dahil gusto pa sana niyang mag-warm up at bumaba si Yora at sinabi kay Ornes na ang galing niya sa pakikipaglaban, at tuwang-tuwa si Ornes sa papuri. Pero habang naglalakad sila ay nadaanan nila ang mga labi ng floor boss at hindi makapaniwala si Yora sa nakikita niya, dahil mukhang may isang tao na nakatalo ng boss gamit lang ang isang sword strike, hindi niya maisip kung sino ang may lakas na makagawa nun. Pero alam ni Ornes na iisa lang ang kayang gumawa nito at ito si Melidyle, ang Blade Master, samantala sa ibang parte ng dungeon ay pinupuri ng pinuno ng Shadow Guild si Meli dahil sa dilang niya agad napatay ang floor boss, nilampaso pa niya ang S-rank swordswoman na si Olivia ng Nameless. Sabi ni Meli kaya lang niya natalo si Olivia ng ganoon kadali ay dahil kilala niya ito at alam niya kung paano ito lumaban, sabi ng leader ng Shadow Guild kaya pala nagulat ng husto si Olivia nang makita si Meli pero kung talagang kilala ni Meli ang isang S-rank swordswoman mula sa guild, walang saysay na makipagtrabaho siya sa Shadow Guild dahil pwede naman siyang sumama kay Olivia. Pero sabi lang ni Meli ay nagkataon lang na nagkakatugma ang layunin niya at ng Shadow Guild sa oras na ito pero magkaiba ang tunay na hangarin nila, hindi niya alam kung ano ang gustong makamit ng Shadow Guild pero ang gusto niya ay lumakas pa ng husto, at para magawa yun ay kailangan niya ng mas maraming karanasan. Biglang dumating ang ilang miyembro ng Shadow Guild at sinabi sa mga leader nila na may mga intruder daw sa ika-72 na palapag, kaya iniutos ng leader na patayin agad ang mga iyon at sa parehong oras ay natagpuan ni na Alec at Crazia si Olivia na nakadapa sa isang sulok, may bago pang mga sugat. Nang makita si Crazia ay mahinahon lang na sinabi ni Olivia na gamutin siya para makapagpatuloy siya, pero tumanggi si Crazia dahil alam niyang kapag ginagamot niya si Olivia ay tatakbo lang ulit ito, naiinis si Olivia na hindi siya pinapagaling ni Crazia pero hindi iyon sagabal sa kanya. Tumayo siya ulit para magpatuloy na kahit mas lalo niyang pinapahirapan ang sarili, pero hinarahangan siya ni na Alec at Crazia at binanggit niya na hindi niya ito hahayaang umalis hanggat hindi nito sinasabi kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Tinanong niya kung may kinalaman ba ito sa Shadow Guild, pero tumawa lang si Olivia at sinabing imposibleng matalo siya ng Shadow Guild at ang taong hinahanap niya ay ang dati niyang guro, gusto niya itong patayin dahil hinayaan nitong mamatay ang kanyang ina. Pagkatapos ay tumatapak si Olivia sa isang teleportation trap para makatakas kina Alec at Crazia. Pero napansin nila kung ano ang binabalak niya at agad silang tumakbo papunta sa bilog bago ito mag-activate, kaya silang tatlo ay sabay na na-teleport diretso sa pinakagitna ng isang monster den.